Mag-check-in sa opisina ng presidente, gantimpala, isang kahon ng ultra-thin at long-lasting na kondom. Ano naman ang silbi ng gantimpalang ito? Salamat. Tulong. Anong nangyari? Hindi ba't sinabi kong isara mo ang pinto mula sa loob? Malinaw na isinara ko. Suman, isa ka lang ampon. Akala mo ba magiging head ng pamilyang suka sa pag-aalis sa akin? Ang peke-peke pa rin. Pakawalan mo ako. Suman, bilisan mo, pakawalan mo ako. Anong gusto mong gawin? Su Yusheng, aphrodisiac ito. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Hindi nga, nagamit ko talaga ang gantimpalang ito. Hoy, President Su, kalmahan mo. Pangulo ka ng Su Group at ako ay isang tagalinis lang. Mamamatay na ako. May saysay pa ba ang katayuan? Lagi akong naging masunuring anak ng pamilyang Su. Ngayon gusto ko lang magpakasaya minsan bago ako mamatay. Hoy, hindi tayo mamamatay. Hindi pa huli para tumawag ng pulis. Huli na, walang signal sa vault, at malapit na ring maubos ang oxygen. Dito na lang tayo dahan-dahang magiging dalawang mommy. Kaya kong buksan ito. Hindi mo kaya. Pasadyang ginawa ang vault na ito para sa akin. Kahit dinamita, hindi ito mabubuksan. Kilala ko ng husto ang kapatid ko. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang layunin. Hindi niya tayo pababayaang mabuhay. Hindi, kaya ko talaga. Tigilan mo ang pag-atubili. Hindi ako natatakot, ikaw anong kinakatakot mo? Yung putang inang Su Yusheng na yan parang dalisay at inosente. Pero ang landi-landi kapag malapit ng mamatay. Ang pangulo ng Su Group nakikipagtalik palihim sa isang tagalinis sa vault at namatay ng aksidente. Maghanda kayong maging headline. Boss, magsisimula na ang Family Council. Tara na. Kung wala si Su Yusheng, akin na dapat ang posisyon ng Su Family Head. Pasensya na. Hindi ko alam na first time mo pala. Nadroga ako kanina, kaya medyo magaspang ang ginawa ko. Pwede mo na bang kalaga ng tali sa akin? Huwag mo nang subukan, hindi tayo makakalabas. Pero dahil hindi tayo makakalabas, hindi ako natatakot na sabihin ito. Ang sarap-sarap kanina. Kung mas maaga kitang nakilala, siguradong gagawin kitang lover. Gawin ulit natin. Anong sinabi mo? Guchen. Nahihiya ako, Guchen. Papatayin kita para hindi ka makapagsalita. President Su, ako'y napi. Pwede mong buksan ang pinto. Bakit hindi mo sinabi noon? Ginawa mo ba yun para sadyain? Sinabi ko noon, pero hindi mo ako pinaniwalaan at hinubad mo ang pantalon ko. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hinubad mo rin ang damit ko. Sinabi ko na tumigil ka sa pagsasalita. Sige, kaya titigil ako. Tapos na. Nasira ang reputasyon ko sa buong buhay ko. President Su, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo masyado sa nangyari sa amin. Ako'y lalaki. Ako ang magtitiis. Pinapatawad ko kayo. Pinapatawad mo ako? Oo. Pirmahan mo ito. Maging kontratadong asawa mo, 30,000 yuan kada buwan, walang day off, pero double pay sa holidays, 6 insurances at 2 funds, at malaking benepisyo. Hindi ba sinusubukan mong panatilihin ako bilang lover mo? Ako, Guchen, ay isang taong may integridad. Ang huling alok ko, 100,000 yuan kada buwan. Kung magdada ka pang tumanggi, ililipat kita para maglinis ng CR.
Siyempre ako'y sumasang-ayon. Mahusay na asawa, ano ang susunod na gagawin natin? Ngayon ay council meeting ng Su family. Suman, gustong kunin ang posisyon ng family head sa meeting. Sumama ka sa akin. Ako na ang magpapark ng kotse. Pumasok ka at magpalit ng disenteng damit. Tandaan mo, ang kasalukuyang pagkakakilanlan mo ay tagapagmana ng isang pamilyang nasa ibang bansa. Kapag nagkamali ka mamaya, hindi kita palalampasin. Kailangan pang magpanggap ulit, nakakainis talaga. Wow, ang gwapo talaga. Gutchen, hiwalay na tayo pero hinahabol mo pa rin ako. Narito ka pa. Bakit ka nandito? Wala itong kinalaman sa'yo. Nandito ako para bumili ng damit. Huwag kang magkunwari. Sabihin ko sa'yo, ang bagong boyfriend ko ay si Su Chang. Hindi lang siya senior executive sa kumpanya mo, kundi direktang apo din ng Su family. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Ngayon tapos ka na ba sa akin? Kaya pala, nang pumunta ka sa kumpanya ko noon, bigla kang nakipaghiwalay. Umaakyat ka pala sa lipunan. At ginamit mo ang pera ko para bumili ng damit para sa kanya. Eh ano naman, hamak na janitor ka lang. Paano ka karapat dapat magsuot ng custom suit? Well, pasensya na. Simula ngayon, hindi na ako kailangang magwalis. Anong ibig mong sabihin? President Su, pasensya na po at hindi kayo sinalubong. Hindi ka pa ba nakapili? Ipack mo ang dalawa ng bawat bagong style ng suit ngayong taon para sa aking nobyo. Sige, kukunin ko na agad. President Su ng Su Group ang nobya mo? Hoy, ako na. Ngayon alam mo na kung bakit hindi na ako kailangang magwalis, di ba? Nakakahiya ka na nga, bakit pa ako magwawalis? Ikaw, honey, alis na tayo. Hindi kailangan kong tanungin si Su Chang kung ano ang nangyayari. Tatay, uminom muna ng tsa. Hintayin natin ng konti. Baka may inaasikaso pa si ate. Ano pa bang mas importante kaysa sa pulong ng pamilya? Kung hindi siya darating, hayaan mo na. Hindi na natin siya hihintayin. Ituturing na lang nating umayaw siya. Kung gayon ang susunod na presidente ng Su Group ay si Manman. Sandali lang. Pagtatala sa pulong ng pamilya ni Su Yusheng, gantimpala, katayo ang Maharlika. Katayo ang Maharlika? Ibig sabihin, mayaman na rin ba ang pamilya ko ngayon? Kahit sa pulong ng pamilya nahuli ka pa, lalo kang sumusobra. Paano nakalabas si Su Yusheng? Dapat nga kayong magpasalamat at dumating ako. Tatay, hindi mo ba nakita halos mahulog ang panga ng kapatid kong ito? Ikaw ang nagkamali. Ngayon si Manman pa ang sinisisi mo. Ate, nagkakamali ka. Nagulat lang ako na may daladala kang ibang tao sa salo-salo ng pamilya. Hindi pa sigurado kung sino talaga ang ibang tao. Tatay, Su Yusheng. Iniligtas ako ng mga magulang ni Manman. Si Manman ay anak ng pamilyang Su. Paano ako, si Su Zhenbang, nakapagpalaki ng isang anak na walang utang na loob? Sige, may bisita. Konti na lang ang salita. Yusheng, pakilala mo nga agad sa amin kung sino itong gwapong binata. Siya si Guchen at siya ang aking nobyo. Ang babaw mo. Ikaw ang panganay na anak na babae ng aming pamilyang Su. Ang pag-aasawa mo ay may kinalaman sa pagkakyat at pagbagsak ng aming pamilya. Paano ka ganoon kababaw? Sige na, bihira lang mag-uwi ng nobyo si Yusheng. Dapat ka nang tumigil. Naniniwala ako sa desisyon ng anak ko. Si Guchen na ito sa unang tingin pa lang ay mukhang may potensyal. may potensyal? Kung tama ang alala ko, hindi ba siya
ang tagalinis sa kumpanya? Tagalinis? Sa tingin ko ay nagkakamali ang ate. Si Gu Chen ay ang tagapagmana ng isang pangkat sa ibang bansa. Hindi ako nagkakamali, kitang-kita ko. Naglilinis siya ng opisina mo. Pumunta ako sa opisina niya ngayon dahil naaawa ako kay Yusheng at gusto kong tulungan siyang maglinis. Pero ate, paano mo nalaman? Baka naman pumunta rin ang ate sa opisina ni Yusheng. Eh di mali ang alala ko, hindi ako lumabas ngayon. Sabi ko sa inyo, ang aming Yusheng ay anak na may pinag-aralan. Paano siya makakahanap ng tagalinis? Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa isang kilalang pamilyang Gu sa ibang bansa? Pamangkin, pakilala mo naman ang iyong pinagmulan. Naku, hindi kami nakapaghanda para dito. Naiintindihan ko kung bakit hindi alam ng tiyo. Ang aking pamilya ay isang nakatagong aristokratikong angkan. Nagmula sa angkan ng Lishan, may elemento ng tubig at apelyidong Gu. Ang aming ninuno ay ginawaran ng titulong Hari ng Komanderya ng Tianshui. May minanang teritoryo sa ibayong dagat na tumagal ng 5,000 taon hanggang sa kasalukuyan. Parang may pagkapamilyar nga iyan sa kasaysayan. Kaya ikaw ay isang inapo ng sinaunang Maharlika. Patawarin mo ang aking kawalang galang. Buti na lang minana ko lang ang katayuang Maharlika, kundi baka nahalata ako. Sabi nga, ang mga anak ng Maharlika ay bihasa sa lahat ng 6 na sining. Manong, maaari mo bang tumugtog ng isang piyesa sa piano para palawakin ang aking pananaw? Sabi nila, ang mga anak ng Maharlika ay bihasa sa 6 na sining. Bayaw, maaari mo bang tumugtog ng isang piyesa sa piano para mapalawak ang aking pananaw? Kalokohan, walang batas na nag-uutos sa isang bisita na mag-perform. Pero gusto kong marinig ito. Noble naman ang bayaw, di ba? Dapat madali lang sa kanya ang pagtugtog ng piano. Tama. Ang pagiging Maharlika ay hindi lang basta sinasabi sa salita. Ang pagka-Maharlika ay nangangailangan ng pagpapalago. Pamangking Gu, bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong kakayahan? Probinsyano, akala mo ba ang pagbigkas ng ilang kwentong pangkasaysayan ay sapat para magpanggap bilang Maharlika? Masama ang pakiramdam niya, hayaan natin. Yayamot na lang ako dahil gusto ninyong lahat na marinig ito. Paano po ito nangyari? Ang piano ay isang instrumentong nangangailangan ng sistematikong pag-aaral. Paano napakagaling tumugtog ang isang tagalinis? Nag-check-in sa piano na ginamit ni Su Yusheng noong kabataan niya, gantimpala, kasanayan sa martial arts. Talaga namang karapat dapat sa pagpapalaking Maharlika, iba talaga ang edukasyon. Mas maganda pa nga ang pakiramdam ko kaysa sa tugtugin ng mga master sa labas. Hindi ko inaasahang marami ka palang talento. Kapag nagpapanggap, kailangang lubusan ang pagganap. Ang dahilan ko sa pagbabalik kasama si Yusheng ngayon ay, una, para dalawin ang pamilya ni Yusheng. Pangalawa, para ipahayag ang suporta ng aking pamilya, ang pamilyang Gu, sa muling pagkahalal ni Yusheng bilang pangulo ng Su Group. Nasabi ko na ang sasabihin ko, sino ang sumusuporta, sino ang tutol. Lahat kami ay sumusuporta sa muling pagkahalal ni Yusheng. Tutol ako. Xinghui, dumating ka na rin. Papakilala ko sa inyo ang boyfriend ko, si Lu Xinghui, ang binata ng pamilya Lu. Pamilya Lu ng Haicheng pala, katapat ng pamilya natin. Magaling ang panlasa mo, Manman. Pasensya na po, may traffic kasi. Paumanhin sa pagpapahintay sa mga nakatatanda. Huli ka sa ganito kahalagang pagpupulong, anong sasakyan pa ba? Ferrari ang dala ko, syempre. Ano, akala mo ba Mazda ang dala ko? Nag-drive ka lang? Kaya pala na-traffic ka. Para makatipid ng oras, lahat kami ay nag-private plane papunta rito. Ikaw, nag-drive ka lang. Sa tingin ko, hindi ka karapat dapat na sumali sa pagpupulong na ito. Wow, ikaw. Pamangking Gu, tama na ang paggulo. Dahil boyfriend ni Manman si Xinghui, pamilya na rin siya. Siyempre, may karapatan siyang dumalo sa meeting na ito. Ang late, ibig sabihin ayaw sumali. Papa, ikaw mismo ang nagsabi nun. Ano, babawiin mo na ngayon? Sinasabi kong karapat dapat siya, kaya karapat dapat siya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Walang tigil na nakikipagtalo para sa posisyon. Wala na bang paki sa pamilya? Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Su. Sa akin talaga ang posisyong iyon.
Ikaw ang gustong kunin ng sa akin at ibigay sa ampon na yon. Ikaw ang unang walang paki sa pamilya. Anak ka ng ako. Ang labis ng pagkiling ni Tito Su. Mukhang wala kang respeto sa pamilya namin, ang pamilya Gu. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang Guchen na ito ay hindi naman talaga maharlika. Ex-girlfriend ako niya. Isa lang siyang janitor. Ang malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Pinatawagan ko na ang pamilya ko para pumunta rito. Maghanda kayong salubungin ang pagbabalik ng Dragon. Lahat ng miyembro ng pamilya ko nagpupugay sa puno ng pamilya. Maghanda na upang salubungin ang pagbabalik ng Dragon. Lahat ng miyembro ng pamilyang Gu magbigay galang sa puno ng pamilya. Sandali. Sir, sigurado ka bang tama ang taong hinahanap mo? Ako ang tagapagmana ng marangal na pamilyang Gu. Hoy. Tama po, puno ng pamilya. Ngayon humina na ang pamilyang Gu. Meron tayong titulong marangal pero 2 na lang tayong natira. Tama po, puno ng pamilya. 2 na lang tayo ngayon. Ang kasalukuyang kapangyarihan ng pamilya ng host ay 0. Mangyaring magpatuloy sa pag-check-in upang madagdagan ang kapangyarihan ng pamilya. Namana ang titulong marangal pero hungkag lang pala, hindi ba ito scam? Guchen, kung magpapanggap kang marangal, gawin mo ng maayos. Kumuha ng 2 gwardiya para pumunta rito. Anong klasing palabas ito? Ang aming pamilyang Su ay hindi kumakagat sa mga manloloko. Lumabas kayo, lahat kayo. Sino ang tinatawag mong manloloko? Ako ay isang 5-star general mula sa Country Garden. Tama. Ha? Anong lakas ng loob ninyong 2 na kausapin ang biyenan ko ng ganyan? Sa inyong 2, kayo ba ay may kumpletong ngipin? Umalis kayo? Ngayon na. Sige, aalis na kami. Sige, aalis na kami. Hoy, mahilig ako sa pag-ikot. Mag-ikot ka nga. So Yusheng, ito ba ang backup na dinala mo? Sa tingin ko, ang posisyon ng puno ng pamilyang Su ay dapat kay Manman. Anong lakas ng loob mong kausapin ang asawa ko ng ganyan? Nag-check-in sa kaliwang pisngi ni Lu Xinghui, nadagdagan ng 100 ang kapangyarihan ng pamilya. Ganito pala ang pag-check-in? Hinampas mo ako. Aray, ay pasensya na. Baka naman sobra ang lakas ko. Tingnan ko, masakit ba? Hoy, Nag-check-in sa kanang pisngi ni Lu Xinghui, nadagdagan ng 100 ang kapangyarihan ng pamilya. Guchen, napakalaki ng iyong kapal ng muka. Mga gwardya. Maligayang bati, host. Ang kapangyarihan ng pamilya ay umabot na sa 200. Tagumpay ang pag-upgrade. Lahat ng miyembro ng Axe Gang ay nagpupugay sa puno ng pamilya. Magpugay sa puno ng pamilya. 200 kapangyarihan ng pamilya. Nakuha ko ang Axe Gang. Kung patuloy akong magle-level up, baka sa huli ay maging tunay na maharlika ako. Paano natin dapat tratuhin ang mga taong ito na walang respeto sa puno ng pamilya? Paano sila tratuhin? Sampalin niyo. Guchen, ano ang balak mong gawin? Binabalaan kita, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi ka aalis sa daan, talagang mapipilitan akong magpadalos-dalos. Pasensya na, pero para sa kapangyarihan ng aking pamilya, kailangan kong hilinging magtiis ka ng kaunti. Hoy, sandali. Nag-check-in sa kaliwang bato ni Lu Xinghui, ang kapangyarihan ng pamilya ay tumaas ng 100. Ate, pakiusap, pigilan mo si Guchen, nasaktan siya. Kung magpapatuloy siya, may mamamatay. Nang nagbabalak ka laban sa akin, hindi ka nag-alala na may mamamatay. Tama na. Puro kayo awayan sa loob ng pamilya. Hoy, tama si Bienan. Huminahon ka. Naitulungan na kitang ayusin ang mga nag-aaway sa loob na ito. Lahat ba kayo ay nagiging masyadong mayabang? Ha? Hindi ko kayang magpasya sa pinuno ng angkan, pero may ibang makakapagpasya. Malapit nang dumating ang bagong gobernador ng Haicheng. Siya ang mag-i-inspeksyon sa aming pamilyang Su.
Ang sinumang makakuha ng pabor ng bagong gobernador ang siyang magiging bagong pinuno ng angkan. Biglaan? Bukas na darating ang gobernador sa Haicheng para manungkulan. Ginoo, wala pa tayong handang regalo. Regalo pa ang regalo. Hindi ba't napakagaling ng dalawang yon? Sila na ang maghanda ng regalo. Kapag hindi maganda ang kanilang paghahanda, magkakasabay tayong malugmok. Kung gayon, sundin natin ang sinabi ng pinuno ng pamilya. Ang posisyon ng pinuno ay pipiliin ng gobernador bukas. Maaari nang umalis ang lahat. Su Yusheng, nalaman ko na ang mga gusto ng bagong gobernador. Tiyak na mas maganda ang regalo ko kaysa sayo. Buhay ka pa, matatalo ka bukas. Dakpin siya. Hoy kayong dalawa, bilisan nyo, dalhin nyo ako para magpabenda. Guchen, hintayin mo lang ako. Aray, mag-iingay ka pa? Susuntukin kita hanggang sa hindi ka na makilala ng nanay mo. Umalis na tayo. Kaya, Presidente Su, kamusta ang pagganap ko kanina? Hindi naman masama, di ba? Hindi naman, nakakamanghanga. Pero bakit mo sinuntok sa harapan mismo ng tatay ko? Ano naman kung sa harapan ng tatay mo? Kahit tatay mo pa siya, hindi ko hahayaang apihin ka niya. Sobrang sarap suntukin yung gago kanina. Kung hindi ka masaya, pwede mo akong patayin kahit kailan. Hindi ko inakalang may ganito kang tapang. Anong problema? Takot ka bang lumapit? Ano bang dapat kong katakutan? Check-in sa kwarto ni Su Yusheng, reward mastery sa pagmamasahe. Walang reward para sa family power? Kailangan ba ng pisikal na contact? President Su, pwede ba hawakan kita sandali? Hoy, Guchen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Binabalang kita, ako ang boss mo, walang kalokohan. President Su, nagkakamali ka. Ang ibig kong sabihin, may dumi sa mukha mo. Check-in sa kaliwang pisngi ni Su Yusheng, tumaas ang family power ng 100. Kaya pala pisikal na contact ang nagbibigay ng reward sa family power? May dumi ba talaga sa mukha ko? Guchen, may dumi rin ba sa puwit ko? Haha. Aksidente. Alam kong may masamang balak ka. Ngayong gabi, sa sahig ka matutulog. Pagkatapos mong pakinabangan, itatapon mo na. Sige. Ayaw makinig. Liquidated damages, 10 milyon. Sige, sa sahig na lang. Ito ay pang-aabuso sa empleyado. Bukas, i-report kita sa Labor Bureau. Ma, bakit ka nandito? Dumalaw lang ako sa inyong dalawa. Hindi ba kayo engaged? Bakit hiwalay kayo natutulog? Paano kami matutulay ng magkahiwalay? Nag-ehersisyo lang kami ng sobrang lakas kaya natapilok ang kumot sa sahig. Hahaha, aray, kasalanan ko anak. Dapat sinabi ko muna bago pumasok. Kuya Gu, anong nangyari sa'yo? Ahaha. Medyo sobra ang ehersisyo kanina. Yung likod ko sa bandang ibaba, medyo masakit. Alam ko namang wala kayong pagpipigil, mga kabataan. Nani Wong. Tingnan mo ang dala ko. Ito goji berry at alak na tiger penis. Inumin mo ito. Nanay, bakit mo dinala to? Hoy. Magpahinga ka ng maaga. Huwag kang katulad ng tatay mo. Wala nang silbi ngayon, tsaka lang magpapalakas kapag huli na ang lahat. Wala nang silbi ang tatay mo? Huwag kang makikinig sa usapang pribado ng pamilya namin. Itong batang to, anong sayo o sa akin? Kapag nakatakda na kayo, pamilya na kayo. Naku naman! Nanay, umuwi ka na at magpahinga. Kailangan din naming magpahinga. Hindi, kailangan kong makita na ininom mo ito bago ako umalis. Espesyal kong inihanda ito para sayo. Tita, naubos ko na lahat.
Ang gana naman ng batang to, naubos pati ang parte ni Yusheng. Sige. Kung gayon, hindi na kayo aabalahin ng nanay ninyo. President Su. Ano? Anong ginagawa mo? President Su, pwede ba akong tulungan? Hindi kita matutulungan. Ikaw na ang bahala dyan. Hindi ko kaya mag-isa at nandito ka sa harap ko, tukso ng tukso sa akin. Hindi ko na talaga mapigilan. Ganun ba ako kaakit sa paningin mo? Sige na, wala akong pakialam. Gawin mo na lang mag-isa. Kung gayon, mag-uumpisa na ako ngayon. Matagumpay na na-check-in sa kanang pisngi ni Su Yusheng na dagdagan ang family power ng 100. Sa wakas, nagtagumpay din. Nakakasatisfy. Yun na yun. Wala akong naramdaman. Peking alak ba yung binigay sa'yo ng nanay ko? Peking alak. President Su, bakit parang bigo na bigo ang itsura mo? Sinong bigo? Umalis ka na dyan. Hoy, President Su, buksan mo ang pinto. Layas, mag-hotel ka mamaya. Sino yan? Buti na lang mabilis ang reflexes ko, kundi nahuli na sana ako. Matagumpay na na-check-in sa kwarto ni Suman reward isang voice changer. Suman. Oras na para umalis. Xinghui, bakit ngayon ka lang umuwi? Naku, patay na ako. Ano yung iniisip mo? Hindi ba't napagkasunduan natin? Tinulungan mo akong makuha ang lupain sa kanluran ng lungsod at ngayon ay gagantimpalaan kita ng maayos. Ginagaya ang boses ni Lu Xinghui, Manman. Ano? Manman, hindi pa tayo ikakasal, tama ba to? Ang pagtulong mo sa akin na makuha ang lupain sa kanluran ng lungsod ay para na ring pagtiyak ng suporta ng gobernador para sa akin. Ano ba naman ang isang masahe kumpara doon? Masahe lang pala. Man. Dahil napakahalaga ng lupang iyon, siguraduhin mong ligtas ang titulo. Huwag kang mag-alala, nandito mismo sa kama ang titulo. Kahit pa ahente ng lihim ang nobyo ni Su Yusheng, hindi niya makukuha yon nang hindi ko namamalayan. Man, medyo naninigas ang mga balikat mo. Medyo pagod nga ako nitong mga nakaraang araw. Man, tiisin mo. Lalakasan ko na ngayon. Sige. Ang galing mo talaga, Xinghui. Bukas ipapakita ko sa'yo ng harapan kung paano ko talunin si Su Yusheng at ang walang kwentang nobyo niya at makuha ang suporta ng gobernador. Siyempre naman, haha. Ang posisyon ng pamilya ay siguradong sa'yo. Man, ako na sa kabilang side. Magmayabang ka lang. Kukunin ko na lang ang titulo mo. Alright. Man, ang tagal ko nang nagmamasahe, nauuhaw na ako. Nauuhaw ka? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Hoy, magmasahe ka pa. Hindi ko alam na ang galing mo pala rito. Hey, Man, mabait ka naman. Kukuha lang ako ng tubig, tapos babalik ako at itutuloy. Hoy, anong tubig pa ang mas basa kaysa sa akin? Inumin mo ako. Wag na, gusto ko Hello Kitty. Check-in sa kaliwang pisngi ni Suman, tumaas ang kapangyarihan ng pamilya ng 100. Pwede rin pala yon, Yusheng. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Nakakainis. Check-in sa kanang pisngi ni Suman, tumaas ang kapangyarihan ng pamilya ng 100. Naku, malikot ka. Kumuha ka na ng tubig. Gusto ko rin. Sige ha. Sino yan?
Tumigil ka dyan! Ha? Bakit ang aga-aga mo pang umuwi? Aga? Kung hindi ako agad, hindi ko pa malalaman na ninanakawan pala ang bahay ko. Habang ako naman, naglalakad ng mga utos mo para sa'yo. Lu Xinghui. Kung ayaw mong kumuha ng tubig, sabihin mo, ano bang problema mo? Nagsasalita ka ng kung ano-ano at nagpapalit ng usapan. May iba kang nakikita sa likod ko. Huwag mong isiping hindi ko alam. Lu Xinghui, puno ka ng kasinungalingan. Akala mo ba, katulad kita? Wala akong pakialam sa marurumi mong gawain tapos nandito ka't nag-aakusa ng walang basehan? Sinasabi mo pa rin wala kang nakikita? Nasaan ang titulo? Kanino mo ibinigay ang titulo? Suman, todo ka talaga para sa iyong kabiyak, ha? Lu Xinghui, kung nagsisisi ka sa pagbibigay ng lupang iyon sa kanluran ng lungsod, sabihin mo, bakit ka pa gumagawa ng mga dahilan? Hindi ko naman kailangan yon. Ako ang gumagawa ng dahilan. Sinasabi mong hindi mo ibinigay ang titulo sa kasintahan mo. Huwag mong sabihin kinuha iyon ng lalaking iyon na si Guchen. Paano kung nasa loob pa rin ang titulo? Kung nandyan pa rin ang titulo, kakain ako ng dumi. Sige, Lu Xinghui, kung hindi ka kakain ng tae ngayong araw, apo kita. Kasundo. Kakaiba, isinusumpa akong wala akong nakita sa loob kanina. Uy, man, mali ako kanina, hindi ko dapat pinaghinalaan ka. Kasalanan lahat ng gago at ahas na si Guchen. Yung bugbog na binigay niya sa akin kanina, napauntog ako. Nag-hallucinate ako. Lu Xinghui, sa tingin ko nag-hallucinate ka nga talaga. Akala mo ba wala na akong choice kundi pakasalan ka? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Lu Xinghui, hindi lang ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lu. Pwede kitang palitan anumang oras. Hoy! Man, ikaw, pakiusap, huwag mo akong palitan, okay? Talagang buong-buo ang loob ko sa iyo. Eh di depende sa pagganap mo bukas. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat para sa seremonya ng pagtanggap sa gobernador bukas. Nagpadala na ako ng mga tao para ambushin si Guchen sa gate. Pagkakita nila sa kanya, huhulihin nila at babaguhing mabuti. Tapos bubuhusan ng kaning baboy ang ulo niya. Sa huli, ibitin siya sa puno sa hardin. Mabuti. Pinapalaban niya tayo. Tingnan natin kung kilalanin pa siya ni Su Yusheng bilang kanyang nobyo bukas. At saka, dahil inspeksyon ng gobernador bukas, kahit nagalit si Guchen, hindi siya magkakagulo. Mga hayop kayong dalawa. Sige man, magbihis ka. Lalabas muna ako para magyosi. Mamaya dadalhin kita sa state banquet ng Haicheng at tapat kong hihingi ng tawad sa iyo. Ay naku, May tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot? Hindi akin yon, sa'yo ba? Kanino ba yan? Sagutin mo para malaman. Anong kinakatakot mo? Hello? Su Yusheng, Suman, bakit ikaw? aba Su Yusheng, ang talino mo pala ha? Itinanim mo ang cellphone na ito sa kwarto ko para makinig. Sabihin mo, gaano karami ang narinig mo? Suman, tumigil ka sa paggawa ng kwento at pagbibintang. Bastos ka lang na anak sa labas. Kayang-kaya kitang talunin. Bakit ako gagamit ng ganong paraan? Sige, Su Yusheng, maghintay ka lang. Bukas paiiyakin kita at papaluhudin. Cellphone ko. Man, huwag kang magalit. Pinaghinalaan mo rin ako kanina, di ba? Hindi, man. Paano ko naman maiisip na paghinalaan ka? Hoy, man, hintayin mo ako. Gusto mo akong kalabanin at binasag mo pa ang cellphone ko? Kainin mo ang sipon ko. Aray.
Sino ka? Nakakatakot ka naman sa kalagitnaan ng gabi. Ako si Nani Wang, kakalabas lang ng pangalawang binibini. Nandito ako para maglinis para sa kanya. Asawa ng panganay na binibini, bakit ka nasa kwarto ng pangalawang binibini? Ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kanino man. Alam mo, Ginoo, may relasyon ka sa panganay at pangalawang binibini ng sabay, naglalaro sa dalawang panig? huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Matagumpay na na-check-in sa kanang pisngi ni Nani Wang, ang kapangyarihan ng pamilya ay tumaas ng 100. Sa isang matandang tulad niya ka mag-check-in. System, wala ka talagang pamantayan. Nani Wang, pwede ba tayong makipag-usap? Maari ba kitang hawakan? Naku, Ginoo, hindi ba sapat sa'yo ang paglalaro sa dalawang panig? Sa edad ko, hindi mo dapat ako binibiro ng ganito. Paglalaro sa dalawang panig, hindi yun ang iniisip mo. Saan na kaya napunta si Guchen? Bakit nasa kay Suman ang kanyang telepono? Ay nako, baka naman binili siya ni Suman ng mas mataas na presyo. Kailangan ko siyang hanapin agad. Ginoo, kung malaman ito ng panganay na binibini, hindi maganda, di ba? Huwag kang mag-alala, Nani Wang, hindi niya malalaman. Heto, babayaran kita. Isang beses lang. Magiging maingat ako. Guchen. Binibini, wala itong kinalaman sa akin. Si Binata po iyon. Siya ang nang-akit sa akin. Hoy, nangakit, bakit ganyan ang pagkakasabi mo? Malinaw naman na seryosong usapin ang aking pinag-uusapan. Hindi mo naiintindihan. Ang paghipo lang sa mukha mo ay nagbibigay sa akin ng... Aray, ang sakit. Ganda ng lakas ng hawak mo. Guchen, mali ang pagtingin ko sa'yo. Ilang taon na ba si Nani Wang 60 at ginawan mo pa siya ng move? Ngayon, itsura lang ang basihan mo. Hindi naman ganun katanda si Nani Wang. Mga 50 pataas lang. Itsura lang ang basihan ko? Ikaw ang walang pamantayan? Hindi kita papasukin sa kwarto kaya ang tagalinis ang inaasar mo? At bakit nasa lugar ni Suman ang cellphone mo? Binayaran ka ba niya? Ano ba iniisip mo? Ganun ba ako klaseng tao? Nag-imbestiga ako para sa iyo. Nabasag ko pa nga ang cellphone ko. Ito yung prime lot. Una kong gustong bilhin ito para pagawaan ng mansyon ng gobernador, pero may nauna na. Ito rin ang regalong balak ibigay ni Suman sa gobernador bukas. Ang regalong inihanda ko ay hindi man lang kasing ganda nitong 110,000. Kung talagang ibibigay ito ni Suman bukas, talo na ako sigurado. Guchen, malaking tulong talaga ang ginawa mo para sa akin. Kaya, paano mo ako gaganganyahin? Kahit anong gantimpala ang gusto mo, payag ako. Ikaw ang nagsabi niyan, kaya ngayong gabi. Hehe. Hehe. Ikaw sa sahig matulog, ako sa kama. Guchen, Sa unang araw pa lang, dumating na ang bagong gobernador para inspeksyonin ang pamilya Su. Talagang pinaparangalan niya ang pamilya Su. Hoy, hindi ako sigurado. Sabi nga nila, mahigpit ang bagong opisyal sa kanyang unang mga gawa. Baka ang unang gawaing iyon ay ang pamilya Su, ang target. Kung biyaya o sumpa ito, hindi pa sigurado. Nakasalalay sa magiging gawin ng pamilya Su. Mga pinagpipitagang panauhin, ang inyong pagdating dito ngayon ay tunay na nagbibigay dangal sa aking munting tahanan. Ginoong Zhenbang, ang ganda ng itsura mo. Kahanga-hanga. Kung magugustuhan ng gobernador ang pamilya Su ngayon, sana'y alalahanin mo rin kami sa hinaharap. Masyado kang mapagbigay, kapatid. Ang mga kilalang pamilya ng Haicheng ay naghahatian ng ginhawa at hirap. Tungkulin ko yon. Ginoong Zhenbang, maaari ko bang malaman kung anong handog ang inihanda ninyo para sa gobernador? Matanda na ako. Isang paa ko nasa hukay na. Ang mga bagay na tulad nito ay dapat ipasa na sa susunod na henerasyon. Ngayon, bukod sa pagtanggap sa gobernador, nais ko ring hilingin sa lahat ng narito na maging saksi. Ang aking pamilya Su ay maghahalal ng bagong puno ng pamilya. Ito ang aking pangalawang anak na babae, si Suman, at ang kanyang nobyo, si Lu Xinghui. Taos puso kong hinihingi ang inyong patnubay at payo. Binabati po kayo ng paggalang ni Manman, mga Tio. Magandang araw po, mga Tio. Hindi ba't ang pamilya Su ay may isang tunay na anak na babae lamang na nagngangalang Su Yusheng? Tama, nasan si Yusheng? Si Yusheng ang bumati sa akin nung nakaraang araw para sa aking kaarawan. Baka may mahalagang bagay na inaasikaso ang ate ko. Ang walang kwentang ito,
Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagtanggap sa gobernador? Sa tingin ko, sobra lang talaga siyang pasaway. Tatay, huwag kang magalit. Papahanap ko si Xinghui. Baka naligaw lang ang ate. Binata, Binata. ano ang mga preparasyon? Handa na ang mga timba ng tapon, hinihintay lang ang pagdating ni Gu Chen at Su Yusheng. Huwag kang mag-alala, Binata. Sa pagkakataon ito, siguradong hindi sila makakadalo sa welcome ceremony ngayon. Mabuti. Xiaolu, napakadilig. Personal kang lumabas para magtapon. Kung makikita ng mga ibang tao, iisipin nilang binubuli ka ng ate ko. Nag-eeroplano ka ba kahit sa sarili mong bahay? Wala akong magagawa. May kakayahan ako. Aristocratic mode of travel. Hindi mo maiintindihan. Hinahanap mo yan. Tigilan. Nag-aaway dito, nakakahiya. Amang. Manman. Dapat kang magbigay ng hustisya para sa akin. Mabait akong naghintay sa kanila sa gate at sa sandaling pumasok sila, tinapon nila ang tapon sa buong katawan ko. Man. Lumayo ka sa akin. May tao, dalhin mo siya at linisin. Nakakahiya ang itsura. At linisin mo ito. Huwag mong offend ang mata ng governor. Man, kapag nalinis ako, hahanap kita. Guchen, hintayin mo lang. Walang kwenta. Nakakahiya talaga, nakakahiya. Patawarin ninyo ang aking pagwawala. Wala yun. Ang mga bata ay pabigla-bigla. Hindi maiiwasan yan. Ang nakakaalam ay iisipin na ang bayaw ko ay basta pabigla-bigla lang. Ang hindi nakakaalam ay baka isipin na ang aming pamilyang Su ay may hinanakit sa gobernador. Huwag kang mag-alala, ate. Si Lu Xinghui ay mula sa pamilyang Lu. Kung may mangyari, kasalanan ng pamilyang Lu ang mahinang disiplina. Anong kinalaman ng pamilyang Su? Gayunpaman si Lu Xinghui ay napasubo dahil tinulungan ka, ate. Ate, dapat puntahan mo siya sa halip na magsabi ng mga nang-uuyam. Huwag kang mag-alala, ako na ang mag-aliw sa gobernador. May kamay at paa naman siya, bakit ko siya aalalahanin? Pero ang yabang-yabang mo, ate, hindi kita papayagang salubungin ang gobernador. Kung ma-offend mo ang gobernador, baka madamay ang pamilyang Su. Tama ang punto mo, ate. Pagkatapos ng lahat, ako ay tunay na lahi ng pamilyang Su. Natural lang kung madadamay ko ang pamilyang Su. Kung ikaw ang maka-offend sa gobernador, ate, malamang hindi mo madadamay ang pamilyang Su. Ikaw! Laging mayabang si ate, nag-helicopter pa para sa ganoong kalapit na distansya. Mas malaki pa ang dating mo kaysa sa gobernador. Ano, sinusubukan mo bang takutin ang gobernador? Tama na. Tigilan na ang pagtatalo. Tingnan ninyo ang okasyon. Wala ba kayong kahihiyan o respeto sa mga nakatatanda? Ang kahihiyan at respeto ay hindi lang sa salita. May mga taong nagpapakita ng respeto sa harapan, pero naglalagay ng balde ng kanin baboy sa pintuan. Sino ang nakakaalam kung nagbabalak sila laban sa gobernador? Ikaw. Dumating na ang gobernador. Ang pamilya Su, kasama ang mga maharlikang pamilya ng Haicheng ay nag-aanyaya sa gobernador. Bakit hindi pa lumalabas ng sasakyan ng gobernador? Sinusubukan ba niya? Tayo-tayin tayo? Tay, gusto kaya ng gobernador na ikaw mismo ang magbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya? Si Su Zhenbang, pinuno ng pamilya Su, ay nag-aanyaya sa gobernador. Mangyaring lumabas na po kayo ng sasakyan. Ang kapal ng mukha mo, umatras ka. Anong nangyayari? Kung kahit si Kuya Zhenbang ay hindi makapag-anyaya sa gobernador na lumabas, sino pa kaya ang makakagawa rito? Kulang ba ang ating paggalang? Naghanda ako ng isang masaganang handog. Baka sakaling makumbinsi nito ang gobernador. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, pamangkin. Ikaw na ang bahala. Si Suman ng pamilya Su ay naghahandog ng titulo para sa 100 ektarya sa prime location ng Haicheng. Nakikiusap ako sa gobernador na lumabas na po kayo. Tissue na may sipon ang hawak mo, titulo ang tawag doon? Pinalitan mo ang titulo ng tissue na may sipon, ang sama mo naman.
Anong pinagtatawanan ninyo? Tinatawanan ko ang taong nagmamalabi sa sarili. Katawa-tawa. Kung hindi ko mabuksan ang pinto ng sasakyan, sa tingin mo magagawa mo. Kung mabuksan ko ang pinto at makilala mo ang gobernador, ano ngayon? Anong gusto mo? Kung mabubuksan ko ang pinto ng kotse, mula ngayon sa tuwing makikita mo ako, magpapakumbaba ka. May lakas ka ba ng loob na makipagpustahan? Guchen, sanay ka na sa pagmamayabang. Bakit ako makikipagpustahan sa'yo? Mas mabuti pa yon kaysa sayo. Walang hiya kang nagmamakaawa at ikinahihiya ang angkan mong Sue. Tumigil ka. Ikinahihiya ko rin ba ang angkan nating Sue? Kahit papaano si Manman ay nagsusumika para sa angkan nating Sue. Ikaw, paano mo maihahambing ang sarili mo kay Manman? Dahil mabubuksan ko ang pinto ng kotse at makakausap mo ang gobernador. Sige, sasangayon ako sa pustahang yon. Kung hindi mo mabuksan ang pinto, ikakansela mo ang kasunduan sa kapatid ko at aalis ka sa angkan namin. Kasundo. Kasundo na. Magtalo kayo pero talaga bang gagawin mo yan? Malinaw na gusto lang takutin ng gobernador ang Haicheng. Bakit ka pa pupunta para mapahiya? Huwag kang mag-alala. Tandaan mo, kahit pinto ng vault ay mabubuksan ko. Nakakandado nga ang pinto ng kotse. Nagpapanggap. Na-check-in, matagumpay na na-check-in sa sasakyan ni Haicheng Deputy General Chin Cheng. Dagdagan ng 100 ang kapangyarihan ng angkan. Nabuksan nga niya. Paano nangyari yon? Nabuksan nga niya. General ng Haicheng, ang taong ito ay hindi naman talaga ang gobernador. Maligayang pagdating, kagalang-galang na gobernador. Maaari na po kayong magtungo sa bulwagan. Naghanda kami ng isang salo-salo bilang pagtanggap sa inyo. Mahal na Ginoo, maaari ko bang itanong kung kulang ang aming pagtanggap sa inyo, bakit ayaw mong lumabas ng sasakyan? Sabi nila, ang Haicheng ay lungsod ng etika. Sa nakikita ko ngayon, wala namang espesyal. Guchen, hindi mo ba narinig ang gobernador na sinabi kulang ang etika natin? Bakit hindi ka lumuhod at mag-apologize sa mahal na Ginoo ngayon? Manahimik ka. Ikaw! Naalala mo ba ang pustahan natin kanina? Natalo ka. Ako, hindi pa tapos ang pustahan. Hindi mo napaalis ang mahal na Ginoo na gobernador, hindi ito bilang. Sige, sinabi mo. Guchen, anong ginagawa mo? Mahasa tayo, Ginoo, ang lalaki ito ay manliligaw ng kapatid ko. Walang modo. Hinihingi ko ang pagpapatawad ng mahal na Ginoo. Papaluhod ko siya sa harap mo. Kalokohan. Paano ko matatanggap ang ganitong magandang pagtingin? Kung patuloy kang magiging formal, aalis ako ngayon. Huwag mo silang pansinin. Mga ignorante sila at hindi alam kung kanino sila nakikipag-usap. Ikaw. Sa wakas, may tao sa pamilya Su na may sentido. Kung malaman ng gobernador na nag-overstep ako ng ganito, siguradong parurusahan niya ako. Ano ang pinag-uusapan nila? Hindi ko maintindihan. At bakit napaka-polite ng mahal na Ginoo sa Guchen na ito? Mga tanga, ito ang Haicheng Deputy General. Kung yuyukod ka sa kanya ng ganito, syempre hindi siya maglakas loob lumabas. Ano, hindi siya ang gobernador? Suman, naalala mo ba ang pustahan natin? Hindi ka nagbabalak umatras, di ba? Gusto mo na namang manakot para makalusot? Hindi yan gagana sa akin. Mga biro lang yan. Susundin ni Manman ang usapan. Mula ngayon, mag-iingat na si Manman sa kanyang mga salita at gawa sa harap ninyo. Ang galing mo talaga. Simula nung bata pa kami, hindi ko pa siya nakikitang umurong ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako ang bahala sa kanya. Maaari ko bang malaman, Ginoo, kung ano ang inyong pagkakakilanlan? Bakit hindi pa dumarating ang kagalang-galang na gobernador? Nasa daan pa patungong Haicheng ang kagalang-galang. Bilang Deputy General ng Haicheng, nauna ako para magsiyasat. Nag-aalala ako baka kayo ay makasakit sa kagalang-galang. Mukhang tama ang desisyon kong pumunta ngayon. Napakamaasikaso ninyo, Ginoo. Maaari ko bang malaman kung ano ang mga gusto ng kagalang-galang na gobernador para maayos naming magampanan ang aming tungkulin bilang mga host? Hindi rin naman ako masyadong maraming alam kaysa sa inyo. Kahapon ko lang nakuha ang aking mga utos. Ang gobernador na ito, bigla na lang dumating sa Haicheng, tiyak na pambihira ang kanyang pinagmulan. Kaya ang kagalang-galang ay mula rin sa maharlikang angkan? Siyempre. Ginoo, tuloy po kayo. Naghanda kami ng ilang regalo para sa kagalang-galang. Ipapakita namin sa inyo para sa inyong opinyon, para masigurong hindi kami makalabag sa etiketa pagdating niya. May mga handog din kami. Pakitingnan naman. Sige.
Mabuti, tutulungan ko kayong suriin ang mga ito para hindi maliitin ng kagalang-galang ang ating Haicheng. Sige po, sige po. Guchen, ang gustong alitaptapan ay manggahas na makipagkompetensya sa buwan? Ang isang katulad ng gobernador lamang ang maituturing na tunay na maharlika. Hintay ka lang, gagawin kitang mapahiya ng todo. Ginoo, ano po ang masasabi ninyo sa larawang minana ko na 200 taon na ang tanda? Hindi kaya hindi angkop na ibigay ito sa kanyang kamahalan? At ang sa akin, isang alak na tributo sa imperyo na 300 taon na ang tanda. Katanggap-tanggap. Bagamat ang inyong mga regalo ay hindi naman talaga bihirang kayamanan, hindi sila hindi angkop. Ako na ang maghaharap nito para sa inyo. Mabuti, mabuti. Pasensya na po sa aming maliit na handog. Kumusta naman ang regalo ng pamilyang Su? Bilang host, hindi pwedeng pantayan lang ang kanilang inalok. Siyempre. Kayong dalawa, anong mga regalo ang inihanda ninyo? Ilabas nyo. Si Su Yusheng ay naghanda ng titulo ng lupa para sa kanyang kamahalan. Pakitingnan po, Ginoo. 100 ektarya sa prime location. Perpekto para pagtayuan ng mansyon ng gobernador. Hindi masama. Maingat. Ang anak ninyong si Manman ay naghanda rin ng titulo ng lupa para sa kanyang kamahalan. Pakitingnan po, Ginoo. Nakakatuwa. Pareho kayong naghanda ng titulo ng lupa. Ha? Malinaw na tisyong puno ng sipon ang inilagay ko. Ano ang nangyari? Kung hindi kayang magbigay ng regalo ng pamilyang Su, sabihin na lang, bakit dalawang magkaparehong titulo ang ihaharap? Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nangyayari? Oo, sabihin mo sa amin, mahal na kapatid na babae at mahal na bayaw. Nalaman mo na bago pa. Su Yusheng, naglagay ka ng device para makinig sa kwarto ko. Akala mo hindi ako maghahanda? Pinagpalit ko ang dokumento kagabi. Ang hawak mo ay isang piraso lang ng basurang papel. Walang utang na loob na anak gumawa ng ganoong kasamaan. Sir, sinubukan nitong tao na magnakaw ng regalo ko para sa kagalang-galang na gobernador. Pakiusap, aresto mo siya. Kinamumuhian ko ang mga taong mapagsamantala higit sa lahat. Mga gwardiya, aresto ang dalawa, baka maka-offend sa kagalang-galang. Ay nako, ano ang gagawin natin ngayon? Ang kasalukuyang kapangyarihan ng aking pamilya ay axe gang lang. Hindi ako makakalaban sa regular na hukbo. Ang kasalukuyang kapangyarihan ng pamilya ng host ay 1,900. Kapag nakarating sa 2,000, pwede ang upgrade ng kapangyarihan ng pamilya. Magaling, ipahiram mo sa akin ang mukha mo. Matagumpay na nag-check-in sa kaliwang cheek ni Deputy General Chin Cheng. Kapangyarihan ng pamilya ay tumaas ng 100. Ang kapangyarihan ng pamilya ng host ay nakarating sa 2,000. Upgrade matagumpay. Ang pagkakakilanlan ng host ay naitaas sa gobernador ng Haicheng. Guchen, nawala ba ang isip mo? Gusto mong ipahamak ang pamilya Su? Ngayon personal kong itatali ka at ibibigay sa kagalang-galang para sa parusa. Hey, Ang mga ormas ay delikado. Ingat, ingat. pagbati kagalang-galang na gobernador. Pagbati kagalang-galang na gobernador. Gobernador, nasaan po ang kagalang-galang niya? Bulag ka ba? Narito mismo ang kagalang-galang na gobernador. Magbigay galang ka agad. Nagbibiro ka ba si Guchen ang gobernador? Guchen, alam mo ba ang parusa sa pagpapanggap bilang kagalang-galang na gobernador? Ano? Hindi ba ako karapat dapat maging gobernador? Su Yusheng, bilisan mo at payuhan ang mabuting asawa mo. Gusto mo bang galitin hanggang mamatay ang ama mo? Nagbibiro lang si Guchen, mga kasama. Huwag ninyong seryosohin. Anong ginagawa mo? Kung gusto mo akong tulungan, huwag kang basta magsasabi ng kung ano-ano. Hayaan mo sa akin, sisiguraduhin kong magiging puno ka ng pamilya. Hindi nagbibiro ang aking Panginoon. Mula ngayon, ang lahat ng kapangyarihan sa Haicheng ay nasa kamay ng aking Panginoon. Si Chin Cheng, Vice-General ng Haicheng mula sa pangunahing linya ng Angkang Chin. Kahapon, nang malaman ang aking pagtatalaga sa Haicheng upang siyasatin ang Angkang Su, nais niyang mag-iwan ng magandang impression sa akin, kaya gumawa siya ng paraan. At siniguro ang pagkakataong magtanghal sa harap ko ngayong araw, dumating sa Angkang Su nang mas maaga sa akin upang tiktikan ang lugar.
Si Vice General Chin Cheng ay nagbibigay galang sa kagalang-galang na gobernador. Ako ay nangahas. Pakiparusahan po ninyo ako, kagalang-galang. Likas lang sa tao yan. Anong kasalanan doon? Talagang mapagpatawad po ang kagalang-galang. Sa ngalan ng Hai Cheng, binabati ko ang pagdating ng kagalang-galang. Kapatid na Su, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang nakahanap ang angkang Su ng gobernador para maging manugang? Lagi namang nag-aangkin si Guchen na siya ay aristokrata. Posible bang siya nga talaga ang kagalang-galang na gobernador? Simula ngayon ako si Guchen, ang gobernador ng Haicheng. Lahat kayo dito ay mga piling tao ng Haicheng. Bata pa ako. Umaasa ako sa inyong paggabay at suporta. Napakabata pa ng inyong kamahalan para mamuno sa isang rehiyon. Tunay nga, sa kabataan nagmumula ang mga bayani. Sa pagdating ng inyong kamahalan, Haicheng ay mayroon ng pinuno. Tiyak na lalong gaganda ang lahat. Tama. Kaya, Patriarch Su, naaalala mo pa ba ang ating kasunduan sa pulong ng pamilya? Hindi ba panahon na para si Yusheng ang mamuno bilang pinuno ng angkang Su? Tatay, huwag kayong malinlang sa kanya. Imposibleng siya ang gobernador. Pekeng gobernador siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Peke, ano ang ibig mong sabihin? Suman, bakit ka napakatigasin ng ulo? Ang kamahalan ay may mga gwardiya at may access sa aking mga file. Kung hindi siya ang gobernador, sino siya? Sir, ang Guchen na ito ay puno ng daya. Huwag ninyong hayaang linlangin niya kayo. Kahapon, ang mga taong ito ay miyembro ng Axe Gang. Ngayon, naging mga personal na gwardiya na ng gobernador. Paano nangyari iyon? Kung tatanungin mo ako, mga artista lang silang lahat. Totoo yan, sir. Sila iyon. Kahapon, pumunta sila sa bahay ko na nakadamit na parang mga siga at nanggulo. At ngayon, sila na ang mga personal na gwardiya ng gobernador. Talagang mga peke sila, mga gwardiya. Dakpin ninyo silang lahat. Anong nangyayari dito? Ang pagpapanggap bilang isang mataas na opisyal ay isang krimeng may parusang kamatayan. Kagalang-galang, naniniwala ako sa inyo. Pero tingnan mo ito. Pwede ba naming makita ang inyong liham ng paghirang? Anong hirap sa pagpapakita ng liham ng paghirang? Mga gwardiya, ilabas at ipakita sa kanila. Uulat po, sir. Nagmamadali kaming nagtungo sa opisina at hindi dinala ang liham ng paghirang. Hindi dinala? Ako, Hindi dinala? Bakit ka sumisigaw na hindi mo dinala? Sir, huwag kayong mag-alala. Sasama ako sa isang tao ngayon din para kunin ang liham ng paghirang. Tara na. Narinig ninyong lahat. Bumalik sila para kunin ang liham ng paghirang. Ipapakita nila sa inyo pagbalik nila. Sa tingin ko panahon na, Tio Su. Dapat na lang ituloy mo na ang seremonya ng pagpapalit ng pinuno ng pamilyang Su. Guchen, sa ganitong pagkakataon, gusto mo pang mandaya ng mga tao? Isang malaking kahihiyan para sa aking pamilya. Pakiusap, patawarin ninyo ang kahihiyang ito. Ngayon ay didisiplinahin ko ang aking pamilya. Mga gwardiya. tatay, hayaan mo akong magpaliwanag. So, ang lakas ng loob mo! Su Jianbang, utusan mo ang iyong mga tauhan na tumigil. Sinusubukan bang maghimagsik ang inyong pamilyang Su? Bumaba ka ngayon din! Bumaba kayo. Ang inyong kamahalan, humihingi ako ng paumanhin sa pagkatakot sa inyo. Mamaya personal akong maghahanda ng isang bangkete upang humingi ng paumanhin. Sa buong Haicheng, ikaw ang pinakamakatuwiran. Anong ginagawa nyo dyan? Hindi ba nyo ako narinig? Magmadali kayo at ihanda ang bangkete. Anyayahan ng kanyang kamahalan na maupo. Ang pag-alipusta sa kanyang kamahalan ay katulad ng pag-alipusta sa akin. Oo, kain muna tayo. Kasi pag-usapan natin ang negosyo mamaya. Ang inyong kamahalan, 70% ang aking katiyakan na itong si Guchen ay isang peking gobernador. Bakit mo pa siya inaanyayahan sa bangkete? Patriarch Su, ang 70% ay hindi 100%. Mas mabuting maging maingat hanggang sa dumating ang liham ng pagtatalaga. Pero, ito ay may kinalaman sa aking posisyon bilang puno ng pamilya. Ako, Sinusuway mo ba ang aking mga utos ngayon? Ang pamilya Su ay isang grupo ng mga tanga. Bagamat hindi natin mapatunayan na si Guchen ay tunay sa ngayon, hindi rin natin mapatunayan na siya ay peke. Kung siya ay tunay at ating ininsulto ang gobernador, tayo ay malulugmok. Pakiusap. Guchen, bagamat sa palagay ko ay hindi natin makikita ang iyong liham ng pagtatalaga, bilang paggalang kay General Chin, aanyayahan kita sa bangkete. Ngunit tungkol sa posisyon ng puno ng pamilyang Su, huwag mong pakialaman iyon. Pag-uusapan natin iyan kapag dumating na ang iyong liham ng pagtatalaga. Paano kung ipilit kong magpasya ka ngayon din? ikaw, Guchen, paano mo nagawa na magsalita sa tatay ko ng ganun?
Mga kabataan gusto magyabang, naiintindihan ko yan. Pero inaalok ko ng paraan ngayon, ayaw mo tanggapin. Kapag nahayag ka talaga, magsisisi ka. Hindi ka titigil hanggang makita mo ang kabaong. Hintayin mo lang ang appointment letter ko, tapos makikita natin kung sino ang magsisisi. Sa importanteng araw na ito, pagbanggit ng kabaong ay malas. Simulan na lang natin ang handaan. Nagugutom ako. Tama, kagalang-galang Patriarch Sue, magurong tayo ng isang hakbang. Umupo tayo at pag-usapan natin dahan-dahan. Huwag mong saktan ang ating magandang ugnayan. Pakiusap. Sinubukan ko lang ipaglaban ang karapatan mo. Bakit mo hinila ako? Kung hayaan ko kang magsalita ng kalokohan, aangkin mo ang buong mundo. Simula ngayon, walang pag-uusap ng walang pahintulot ko. Pag-uusapan kita mamaya. Sige. Kagalang-galang. Maaari ko bang tanong kung sino ang nag-utos sa kagalang-galang na magtungo sa Haicheng? General Chin ang kausap mo. Bakit hindi ka sumasagot? Sinabi mo sa akin na huwag magsalita. Ikaw ang magsalita. Hindi kailangan ng amo ko ng utos mula kanino man. Pwede siyang pumunta kahit saan niya gusto. Ganito ba kayo magsalita ng kalokohan? Hindi ba't sinabi mo sa kanya na magsalita para sa akin? Bakit mo ako kinikurot? Ibig mong sabihin, ang inyong kamahalan ay hindi tumanggap ng utos mula kanino man? Siya mismo ang humiling sa gabinete na siya ang italaga sa Haicheng? Ang gabinete? Hindi nila karapat dapat utusan ng amo ko. Talaga? Ganon ba kalakas ang pamilya Gu ni hindi niya pinapansin ang gabinete? Ang inyong kamahalan, ano ang inyong pananaw tungkol sa Emperatrice? Naalala ko lang, mayroon akong hindi pa natatapos na usapin kay Guchen. Kayo na lang muna ang kumain. Tara na, bilisan natin. Mga kasama, na alala ko lang, meron akong isang bote ng matandang masarap na alak sa aking kwarto. Kukunin ko ito para matikman ninyong lahat. Sige rin, mabuting pamangkin. Hayaan nating matikman ni General Chin ang masarap na alak ng inyong pamilya Sue. Presidente Sue, dahan-dahan lang. Saan mo ba ako dinadala? So Yusheng, gusto kong malaman kung anong sikreto ang itinatago mo. Saan mo ako dinadala? Presidente Sue, bakit mo ako biglang hinila pabalik? Sinong nagsabi sa'yo na magsalita ng kalokohan? Kung hindi kita hinila pabalik, alam mo ba kung gaano karaming butas ang mahahanap nila sa'yo? Wala naman akong sinabi. Yung tauhan ko yon. Huwag kang makipagtalo. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Ako! Hoy, Hindi ba't dapat nag-aabang ka sa gobernador? Anong ginagawa mo dito? Mauna ka na sa mga dapat mong gawin. May mahalagang usapin kami ni Guchen. ay nako. Itong batang to ang aga-aga. Nagmamadali na. Mukhang malapit nang matupad ang pangarap kong magkaroon ng apo. Ma, huwag kang mag-alala. Pagsisikapan ko. Good luck. Anong pagsisikapan? Ikaw, pasok ka sa kwarto. Pag-uusapan natin mamaya. Buisit, Guchen, kasalanan mo lahat to. Dahil sa'yo, hindi man lang ako nakasalo ng maayos sa handaan para kay Manman ngayon. Manman, bakit ka nandito? Huwag mo akong hawakan. Manman, galit ka ba sa akin dahil hindi ko pinigilan si Guchen na dumalo sa piging ngayon? Pasensya na, Xinghui. Hindi ako galit sa'yo. Hindi maganda ang takbo ng pagpili ng bagong pinuno ng pamilya. Masama lang ang pakiramdam ko. Manman, paano ako magagalit sa'yo? Si Guchen ang may kasalanan sa lahat ng ito. Pero tanggap ko na ngayon. Si Guchen na yan, kung nagpapanggap bilang gobernador para suportahan ang kapatid ko. Paano ako makikipagkumpetensya? Kung tatanungin mo ako, hayaan ko na lang na ang kapatid ko ang maging pinuno ng pamilya. Ganun ba talaga kalakas ang loob ni Guchen? Huwag kang mag-alala, Manman, ibubunyag ko siya para sa'yo. Wag na, Xinghui. Kahit si General Chin ay nalinlang at kinilala siya bilang gobernador, hindi natin siya kayang talunin. Ayokong may mangyari sa'yo.
Manman, huwag kang mag-alala. Nasa Haicheng tayo. Ang Haicheng ang kuta ng pamilyang Lu. Kahit na totoong gobernador si Guchen, wala siyang magagawa sa akin. Sige, Xinghui, huwag kang gumawa ng mga kalokohan. Nag-alala ako sa'yo, kaya bumalik ako para tingnan ka. Buti na lang at okay ka. Kung gayon, babalik na ako para asikasuhin ang mga bisita. Sige Manman, ikaw na ang mauna. Iwan mo sa akin si Guchen. Su Yusheng, anumang sikreto ang itinatago mo, hayaan muna si Lu Xinghui na mag-una para subukan ang sitwasyon. Uy! Ang bilis-bilis mong humila sa akin para lang dito. Hoy! Ano, hindi mo magawa? Tingnan mo kung gaano ka kanerbiyos. Hindi pa nga kita natutulungan na makuha ang posisyon ng pamilya. Kung talagang gusto mong magpasalamat, hintayin mong dumating ang aking appointment letter. Tumigil ka sa kakadaldal. Tinatakasan mo ba ako? Itatali mo ang mga kamay ko? Hindi ako pumapayag dyan, President Su. Noong unang beses tayong nagkita, nakatali ako. Ngayon gusto mo na namang itali ako? May SM fetish ka ba o wala? Tumigil ka dyan. Nakalimutan mo na ba ang kontrata na pinirmahan natin? Peking kasal kay President Su. Habang nasa kontrata, dapat kong sundin lahat ng utos ni President Su. Gusto mo na bang sirain ang kontrata ngayon? Sige, bayaran mo ang penalty. Oh, hindi President Su, hindi. Yun ang ibig kong sabihin. Kapag nagtatrabaho, tawagin mo ako sa aking titulo. Mahal. Mas maganda yan. Huwag kang mag-alala, itatali kita ng maayos. Ha? Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Ang galing mo namang magtali. Mahal, bakit mo pa kailangang itali ako? Maraming tao mamaya, baka mahiya ka. Ibang tao, ganito ba kagulo ang gagawin natin? Presidente Su, hindi ko akalain na ganito ka pala kamaunawain. Kung maghahanap ka ng kaguluhan, kailangan mong maging maunawain. Lumabas ka. Binibini. Parang kamukha ng katawan ng yayawang ang babae. Kalokohan, sino pa ba? Yayawang, ikaw nga. O binata, tigilan ng daldal, magsimula na tayo. Ha? Mahal, gantimpala ba ito o parusa? Tumahimik ka, suotin mo ang takip sa ulo at walang makakakilala sa iyo. Pare-pareho lang naman. Kung may kailangan ng takip sa ulo, ikaw yon. Bakit ako ang tatakpan? Ang guwapo ko. Takpan mo ang bibig niya. Ah, Guchen, nagsisisi talaga ako na isinama kita sa power struggle ng pamilya namin, Su. Nagpanggap ka bilang gobernador para sa akin. Guchen, hindi ko inakala na gagawin mo ito para sa akin. Pero dito na nagtatapos ito, hindi ko kayang panoorin kang pumunta sa kamatayan. Ang pagpapanggap bilang gobernador ay isang krimeng may parusang kamatayan. Kailangan mong umalis dito bago ka mahayag. Ito ang 20 milyon. Yayawang, ilabas mo siya sa likod. Bilisan mo, lumayo ka ng malayo sa Haicheng. Ako na ang bahala dito. Miss, ingat ka rin. Huwag kang mag-alala, ako ang tunay na anak ng pamilyang Su. Wala silang magagawa sa akin. Umalis ka na. hindi ako aalis. President Su? Anong nangyayari? Ano ang nangyari? Anong meron? Lu Xinghui. Guchen, ikaw mismo ang nagdala sa iyo sa akin. Aray. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin ng tahimik.
Naku, nawala ang binata. Kailangan kong sabihin kay Miss. General Chin, sana patuloy niyo kaming suportahan sa hinaharap. Walang anuman. Isang maliit na sundalo lang ako sa ilalim ng gobernador. Sumusunod lang ako sa utos niya. Napakamapagkumbaba mo. Kaya sa tingin mo ba talagang si Guchen ang gobernador? Kung hindi siya, nasaan ang tunay na gobernador? Tanong mo yan sa kapatid kong si Suman. Nasaan ang asawa mo? Masama ang pakiramdam niya, kaya maaga siyang umuwi para magpahinga. Oo? Talaga? Sigurado ka bang hindi lang siya nag-aksaya ng pagkakataon para tumakas? Biro mo lang yan. Gobernador man si Guchen o hindi, siya pa rin ang aking nobyo. Kahit na talagang tumakas siya dahil may kasalanan, ako ang sasagot. Matapang ka talaga, handang humarap sa responsibilidad. Walang kwentang pagmamalaki. Wala kang kahit katiting na responsibilidad na inaasahan sa isang pinuno ng pamilya. Paano ako magkakaroon ng tiwala na ipasa sa iyo ang posisyon ng pinuno ng pamilya? Hindi mo naman talaga balak ibigay sa akin ang posisyon. Ikaw. Miss, masamang balita na wala ang binata. Ano ang ibig mong sabihin na wala? May humampas sa akin mula sa likod at dinala ang binata. Kumuha ng mga tao, samahan ninyo ako para hanapin siya. Hoy ate, nandito na ang mga bisita. Saan ka ba nagmamadaling pupunta? Bitawan mo ako, dinukot si Guchen. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Dinukot? Kung ako ang tatanungin, tumakas lang yan dahil may kasalanan. Hindi ka aalis ngayon hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang lahat sa lahat. Sa puntong ito, malinaw na ang katotohanan. Peke itong si Guchen. Hindi ka aalis ngayon. Magandang pagkakataon ito para tuluyang makawala sa kanya. Mas mabuti na yon kaysa magdulot ng problema sa ating pamilyang Su pagdating ng tunay na gobernador. Ay nako. Hindi ko inaasahan na maloloko rin ako. Huwag kang mag-alala. Si Guchen ay nagpapanggap na gobernador nang loloko ng mga tao saan-saan. Saan man siya pumunta, hahabulin ko siya at dadalhin sa hustisya. General Chin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Guchen ay isang hamak na probinsyano lamang. Eksperto siya sa pagpapanggap. Gagawin niya ang lahat para umangat sa lipunan para sa kaunting kapangyarihan. Lahat nakuha na ang liham ng pagtatalaga. Ano? Ang liham ng pagtatalaga. Nasaan ang aking amo? Totoo ito, may pirma ng emperatrice at selyo ng gabinete. Si Guchen nga ang bagong gobernador. Si Guchen nga ang gobernador. Paano maaring maging gobernador si Guchen? Ay nako, dinukot ang gobernador. Sumunod kayo sa akin para iligtas siya. Ano? Dinukot ang aking amo? Kung may mangyari sa kanyang kamahalan, hindi ko kayo patatawarin. Lahat maghanap tayo ng magkakasama. Tama, maghanap din kami. Si Guchen. Si Guchen nga pala ang gobernador. Ang aming pamilyang Su ay wala na. Tatay, ayos ka lang ba? Man, sabihin mo sa akin. Kung kusang loob kong ibibigay ang posisyon ng pamilya kay Yusheng at agad na pakakasalan si Yusheng kay Guchen, may paraan pa kaya tayo para makalabas sa sitwasyong ito? Man, alam ko, medyo hindi ito patas sa'yo, pero kailangan kong isipin ang kabuuang interes ng pamilya. Maiintindihan mo ang iyong ama, di ba? Naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang interes ng pamilya ang nauuna sa lahat. Man, bakit mo ibinabalik ang gamot? Ibigay mo sa akin, ibigay mo. Dito mo ibigay. Ibigay mo. Gusto mong ipasa ang posisyon ng pamilya kay Su Yusheng? Bakit pa kita ililigtas? Papa, intindihin mo rin naman ako. Pagkatapos ng lahat, ang personal kong interes ay nauuna rin sa lahat. Ikaw! Anak kang walang utang na loob. Gusto mo bang patayin ang iyong ama? Hindi ka naman talaga tunay kong ama. Buhay pa ang tunay kong mga magulang. Ang buong kwentong naging ulila ako para iligtas ka ay isang setup lang para makuha ang ari-arian ng pamilyang Su. Kung hindi dahil sa pagdating ni Guchen, matagal na sana akong nagtagumpay. Hayop ka. Ang nobyo ni Yusheng ay ang gobernador. Hindi kanya palalampasin. Huwag kang mag-alala dyan. Ako ang nagdukot kay Guchen. Kung makakampi siya sa kapatid ko dahil sa ganda nito, marami akong paraan para mapakampi siya sa akin. Ikaw, magbabayad ka rin. Tulong. May ito, bilisan. Dad, gising. Dad. Nahimatay ang amo, dalhin siya sa ospital.
Sa huli, ako pa rin ang aasahan ko. Sa ngayon, ako lang ang nakakaalam kung nasaan si Guchen. May pagkakataon pa ako para bumawi. Harangan agad ang lahat ng kalapit na daan. Kayong mga iilan maghanap sa dakong silangan. Kayong mga iilan maghanap sa dakong kanluran. Maghanap ng mabilis. Tumigil ka dyan. Mahal na kapatid, hindi ba dapat hinahanap mo ang nobyo mo? Bakit ako hinihinto mo? Suman, saan dinala ng mga kidnapper si Guchen? Hindi ako kidnapper. Paano ko malalaman? Iminumungkahi kong maghanap ka sa ibang lugar. Hindi siya nobyo ko naman. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para hanapin siya. Ikaw? Guchen, naisip mo ba na mapupunta ka sa kamay ko? Ha? Hindi ba medyo mayabang ka? Sige, ipagpatuloy mo. Hindi ko inakala na magiging ganito kang tanga. Alam mo ba ang parusa sa pagkidnap ng governor? Nagpapanggap pa? Magsalita, inutusan ka ba ni Su Yusheng na magpanggap bilang governor para tulungan siya sa kampanya para sa pagiging head ng pamilya? Ako ang tunay. Bakit ko pa kailangang magpanggap? Hindi nagsalita? Sige. Pipilitin ko sa pamamagitan ng pananakit. Tigel. Manman! Manman, bakit ka nandito? Nagtatanong lang ako kay Guchen. Bakit nandito si Guchen? Lu Xinghui, nawawala na ba ang isip mo? Paano mo nagawa ang isang bagay na napakakalokohan at ilegal? Manman, tinutulungan kita. Ano ang kinakatakot mo? Tumahimik ka. Hindi ko kailanman hiniling na dakpin mo si Guchen. Ngayon kalagan mo siya at humingi ka agad ng tawad. Manman, pwede mo akong paluin. Pwede mo akong sigawan. Kaya ko. Pero gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi talaga pwede. Ayaw mong humingi ng tawad? Sige, Lu Xinghui, tapos na ang ating engagement. Manman, hiwalayan mo ako dahil sa kanya? Kumpara sa akin, mas masahol pa siya sa aso. Ako ang kumakatawan sa pamilya Lu. Hindi ba yan ang pinapangarap mong pamilya, ang pamilya Lu? Kaya ba ng pamilya Lumong pagdusahan ang krimen ng pagdukot sa isang gobernador? Sinasabi mo ba gobernador nga talaga si Guchen? Sabi ko na sa'yo noon pa. Tunay sigurado. Imposible. Ano bang meron si Guchen na wala ako? Bakit siya ang dapat maging gobernador? Lu Xinghui, ganoon talaga. Naalala mo ba ang sinabi mo kanina? Mas malaki ang agwat natin kaysa sa agwat mo sa isang aso. Tumahimik ka. Manman. Anyway, walang nakakaalam na kinuha ko siya. Bakit hindi na lang natin tapusin? Patayin na natin siya. Manman, ginagawa ko ito lahat para sa'yo. Kapag patay na siya, wala nang makakapigil sa'yo para maging puno ng pamilya. Saka na tayo magsasama. Sige, payag ako. Ngayon, kalagan mo muna ako. Mabuti. Manman, hintayin mo ako. Papatayin ko siya ngayon din. Aray, Lu Xinghui, isipin mo ang pamilya mong Lu. Huwag kang magpadalos-dalos. Para kay Manman, kaya kong isakripisyo ang lahat. Dahil walang kapantay ang tunay na pag-ibig. Totoo namang walang kapantay ang tunay na pag-ibig. Sayang lang, wala ka niyan. Manong, okay ka lang ba? Si Lu Xinghui lang ang may kagagawa ng pagdukot sa'yo. Espesyal kang pumunta para iligtas ako. Siyempre, mula nang malaman kong dinukot ka, hinanap kita sa buong Lu residence. Bakit bigla kang naging mabait sa akin? Anong balak mo ngayon? Hindi ba't dahil sa pustahan natin? Kung ikaw ang nanalo mula ngayon, tuwing makikita kita, ako ang magpapakumbaba. Anong kinalaman ng pustahang yon sa pagdikit-dikit mo sa akin? Ha? Pustahan ay pustahan. Nanalo ka mula ngayon. Ako na ang kirida mo. Magpakumbaba ba ang ibig sabihin niyan? Aray. Ano na naman ang problema? Naipit ang likod ko nung sinuntok ko si Lu Xinghui kanina. Pwedeng ipahid mo? Naipit mo yun sa ginawa mo.
Naka-check-in sa baywang ni Suman, gantimpala, biyaya sa pag-ayos ng buto. Nako, malamang 10 araw o kalahating buwan akong mahihiga dahil dito. Tumihaya ka sa sofa. Masasahuran kita ng maayos. Hoy, President Su, bakit ka nandito? Kuya, ang sarap. Huwag kang tumigil. Anong ginagawa ninyong dalawa? Oh, ate, huwag kang mag-akala. Tinutulungan lang ako ni kuya sa sugat ko. Hindi ka galit di ba? Ako? Galit? Kanina lang sinasabi mong sinungaling siya. Ngayon, ang lambing na ng kuya. Guchen, ano ba ang nangyayari dito? Dinukot ako ni Lu Xinghui. Si Suman ang nagpatumbas sa kanya at nagligtas sa akin. Si Lu Xinghui ang nobyo ni Suman. Dinukot ka. Paano siya walang kinalaman? Hindi ako naniniwala. Anong sinabi mo? Pinaniwalaan mo siya? Kanina lang iginiit niya na mandaraya ka. Guchen, huwag kang makipagtalo sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit galit siya sa akin. Pero basta't naniniwala ka sa akin, sapat na yon. Anong tawag mo sa kanya? Kuya. Ikaw! Well, dahil safe na ang kagalang-galang, kami ay mag-interogahan sa bilanggo ngayon. Tutulong din kami. Tara na. Suman, sabihin mo sa akin, ano ang tunay mong layunin sa pagiging malapit sa Guchen? Anong ibig mong sabihin sa pagiging malapit? Sinagip ko lang si Kuya Guchen. Yusheng, manman, masamang balita. Malubha ang tatay mo. Maayos siya? Bakit bigla siyang bumagsak? Papa, anong nangyari? Nang magkaroon ng atake sa puso ang pinuno ng Su family, wala siya ng gamot niya. Nag-delay ang paggamot na nagresulta sa pag-ubo ng dugo at pagkawala ng malay. Kasabay nito, mas lumala ang pagkawala ng malay at hirap sa paghinga. Doktor, pwede ba mas direkta ka? Sige, direkta na ako sa inyo. Wala na masyadong oras ang pinuno ng Su family. Dapat maghanda kayo para sa libing. Inay? Hindi ba't araw-araw umiinom ng Tiger Penis at Goji Wine ang matandang ito ng todo? Paano siya biglang naghihingalo na lang? Itay, gising na. Ayos ka naman kaninang umaga. Anong nangyari, Itay? Suman, huwag kang magpanggap na nag-aalala. Hindi nawawalan ng gamot si Itay. Ikaw ba, dahil hindi ka naging family head, ipinagbunton mo sa kanya ang galit mo? So Yusheng, tumigil ka sa mga walang basehang paratang. Ikaw ang nagpumilit na makipag-agawan para sa posisyon ng family head kaya nagalit ng ganito si Itay. Kasalanan mo ito. Tumigil kayong lahat! Mga kahiyahiyang anak, ang iniisip nyo lang ay ang posisyon ng family head. Wala ba kayong pakialam kung mabubuhay o mamamatay ang tatay nyo? Inay, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Wala akong pakialam kung ano ang ipinangako sa iyo ni Zhenbang noon. Ngayon, hanggat hindi siya nagigising, bakante pa rin ang posisyon ng family head. Sino man sa inyo ang makapagpagising kay Zhenbang, buong suporta ko ang ibibigay para tumakbo bilang family head. Inay, ganito na si Itay. Gusto din namin siyang pagalingin. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Tigilan mo na ang pagpapahirap kay Itay. Hayaan mo na siyang mamahinga ng payapa. Wala akong pakialam. Napagdaanan na naming mag-asawa ang napakaraming pagsubok sa mga nakaraang taon. Dapat may paraan din ngayon. Kahanga-hanga talaga ang malalim na pagmamahal ni Madam Su sa family head. Limitado ang aking kaalaman. Hindi ko kayang gamutin ang family head. Pero may kilala ako na siguradong makakapagligtas sa kanya. Sino yan? Dr. Son, pakiusap Dr. Son, magpakilala ka naman para sa amin. Gagantimpalaan ka ng malaki ng aking pamilyang Su. Ang pangalan niya ay Shu Ruyun. Nag-aral siya sa ilalim ng isang pambansang santo ng medisina. May kakaibang ugali siya at hindi kinaugalian. Nagkataon lang na alam kong naninirahan siya ng bukod tangi sa Haicheng. Talagang hindi ko siya mapapapunta. Wala na bang ibang paraan? May isa pang paraan. Pero hindi interesado si Milagrong Dr. Shu sa pera. Interesado siya sa magagandang babae. Baka ang kagandahan lang ng dalagita rito ang makakapanghikayat sa kanya sa pamamagitan ng personal na pagpunta. Ano? Gusto mong ipagpalit ko ang dangal ng anak ko para sa buhay ng asawa ko? Walang saysay, kaya kahit gamitin ko ang aking kapangyarihan bilang gobernador para imbitahin siya.
Kagalang-galang, huwag po talaga. Mapagmataas si Milagrong Dr. Shu at hinahamak ang mga makapangyarihan. Tinatanggihan niya kahit ang maraming prinsipe at maharlika. Kung susubukan mong imbitahin siya at mabigo, isa yun. Pero ang paggamit ng kapangyarihan para pilitin siya ay maaaring mag-backfire at magdulot pa ng ganti. Paano kang gumastos tayo ng pera para umupa ng mga magaganda mula sa labas? Makakakuha kaya yon kay Milagrong Dr. Shu? Malabo. Mas gusto ni Milagrong Dr. Shu ang mga dalagita mula sa mabubuting pamilya. Ang mga karaniwan at bastos na babae ay malamang hindi man lang makakakuha ng audience sa kanya. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan, Manugang? Ayoko. Narito ang business card ni Milagrong Dr. Shu. Limitado ang kaalaman ko. Maaari ko lang mapanatiling buhay ang puno ng pamilya sa loob ng 3 oras. Pumunta ka man o hindi, magpasya ka na. Ako na ang pupunta at mag-anyaya kay Milagrong Dr. Shu. Yusheng, talaga bang pupunta ka? Parang masama ang dating nitong si Dr. Shu na milagro. Baka dapat mag-isip tayo ng ibang paraan. Guchen, critical na ang kalagayan ni Papa. Huwag kang mag-alala, bibisita lang ako kay Dr. Shu. Hindi ako gagawa ng anumang magtataksil sa'yo. Kung talagang maisusundo niya si Dr. Shu at magising si Papa, mabubunyag ang sikreto ko. Su Yusheng, ikaw ang nobya ng aking manugang. Maganda pakinggan na bibisita ka lang. Pero kung makita mo talaga si Dr. Shu, baka wala ka nang magagawa sa mangyayari. Ano? Para makuha ang suporta ni Mama, para maging pamilya head, isasakripisyo mo ang sarili mo sa manyakis na doktor na yon? Bibisita lang ako kay Dr. Shu. Ang sama naman pakinggan ng isasakripisyo ang sarili. Sige, ibibigay ko na sa'yo ang posisyon ng pamilya head. Ikaw na ang pumalit sa akin. Ikaw? Ako? Hindi ako pupunta. Ang manugang ko ay gobernador. Naniniwala akong makakahanap siya ng paraan. Yusheng, baka dapat kalimutan na lang natin. Hindi natin pwedeng isakripisyo ka para lang mailigtas ang tatay mo. Ma! Kahina-hinala ang biglaang pagkakasakit ni Papa. Iimbestigahan ko ito. Guchen, manatili ka rito at bantayan mo si Papa. Aalis na ako. Host, magpatuloy sa pag-check-in. Mag-ipon ng 2,000 puntos para magising ang identidad ng National Medical Saint. Yusheng, sandali. Hindi bale, maghihintay muna ako hanggang makuha ko ang identidad bilang National Medical Saint bago ko sabihin kay Yusheng. Ang puta talaga ni Su Yusheng, handa siyang gawin yon. Mas gugustuhin pa niyang iwanan si Guchen at pumunta kay Dr. Shu. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi pwedeng maghintay lang ako. Tita Su, huwag kang masyadong mag-alala. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang gobernador para subukan ang iba pang opsyon. Sige. Ang bait-bait mong bata. Tama ang pagpili ni Yusheng sa'yo. Su Yusheng, dahil ikaw ang umayaw kay Guchen, hindi na ako magpapakundangan. Mas mabuti ng 100 beses ang sumama sa gobernador kaysa kay Dr. Shu. Kayong dalawa, sundan ninyo siya ng palihim. Imbestigahan ninyo ang tunay na pagkatao ni Himalang Dr. Shu at siguraduhing ligtas si Yusheng. Opo, walang problema, head ng pamilya. Suman, anong problema? Bayaw, ang sakit ng likod ko. Di mo nga natapos ang masahe kanina. Ang galing-galing mo. Tuloy mo lang. Teka, saan tayo pupunta? Pwede na yan dito sa sala. Sa kasalukuyan kong kakayahan, sa medisina, mabilis lang to matatapos. Bayaw, hindi pwedeng gawin ang ganitong bagay dito sa labas. Suman, hindi pwede ito. Bayaw kita. Bayaw, anong iniisip mo? Gusto lang kitang kausapin habang minamasahe kita. Anong gusto mong pag-usapan? Bayaw, huwag kang mag-alala. Sabi nila, magkadugtong ang magkapatid. Iniwan ka ng kapatid ko para kay Miracle Dr. Shu. Bilang kapatid niya, hindi ba dapat ako ang mag-alo sa'yo bilang kapalit niya? Gusto mong magalaw sa akin para sa kapatid mo? Pero bakit? Iniwan ka ng kapatid ko para kay Miracle Dr. Shu. Siguradong naiinggit ka, Bayaw. Ikaw ang gobernador ng Haicheng. Kung magalit ka, hindi ka kayanin ng pamilya naming Su. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapasa sa pamilyang Su. Nagmamadali si Yusheng para mailigtas ang kanyang ama. Naintindihan ko, bilang nobyo niya, syempre kailangan kong umintindi. Bayaw, napakabuti mong tao. Masyadong nakatuon sa karera ang kapatid ko. Gagawin niya ang lahat para sa posisyon ng puno ng pamilya. Hindi tulad ko, alam ko lang kung paano kakahabagan. Kung mas maganda na ang pakiramdam ng likod mo, aalis na ako. Hoy, sandali. Simulan na natin ang masahe ngayon, ha? Sige na.
Mas masakit ng kaunti ang pag-aayos ng buto kaysa sa ordinaryong masahe. Kailangan mong tiisin. Bayaw, handa na ako. Sige na. Ay, bayaw, dahan-dahan lang. Kayong dalawa, anong ginagawa ninyong dalawa? Tita, huwag po kayong magkamali. Inaayos ko lang ang buto ni Suman. Sumakit ang likod niya nang iligtas niya ako kanina. Masahe lang pala. Akala ko kung ano. Huwag kayong maglolokohan sa likod ni Yusheng, ha? Tita, huwag po kayong mag-alala. Wala akong masamang intensyon kay Suman. Mabuti, matanda na ako sa pananaw. Tradisyonal akong tao. Siyempre alam ko yan. Ang pamilya Su ay pamilyang edukado sa magkakasunod na henerasyon. Dahil pinili ko si Yusheng bilang aking nobya, tiyak na magpapakabait ako. Tradisyonal din naman akong tao. Mabuti yang tradisyonal. Basta dumating ka ng maayos para mag-propose, kumpleto sa mga formalidad, pwedeng maging kerida mo si Manman. Medyo masyadong tradisyonal na yan, di ba? Nanay, paano ko naman magnanakaw ng asawa ng kapatid ko? Hindi ba masisira ang relasyon nila? Hoy, paano naman masisira yon? Sasali ka lang naman sa kanila. Gobernador ng Haicheng si Guchen. Normal lang ang magkaroon ng maraming asawa at kerida, di ba? Ay nanay. Nanay? Nanay, tigilan mo yan. Umuwi ka na at alagaan mo si tatay. Sige. Hindi na makikialam si nanay sa mga usapin ninyong mga kabataan. Pumunta lang ako para sabihing maghanda kayo. Huwag kayong magpakabastos mamaya. Pumayag nang pumunta sa bahay si Dr. Shu para tingnan ang tatay mo. Ano? Si Yusheng ang nag-imbita kay Miracle Dr. Shu. Walang hininging sobra si Miracle Dr. Shu, di ba? Hindi ko pa na-unlock ang identity bilang pambansang medical saint. Kung talagang maisusundo niya si Miracle Dr. Shu at magising si Dad, mabubunyag ang sikreto ko. Ngayon, kailangan kong gamitin si Suman para makakuha ng mga check-in points. Kailangan kong makuha si Guchen. Kuya, ano sa tingin mo yung sinabi ni Mama kanina? Anong sinabi? Nagpapakapogi ka pa, kuya. Ano sa tingin mo yung pagiging kabit ko? Sa tingin ko, mabait kang tao. Maganda ka, mabuti ang ugali mo, at pinaka-importante, ikaw ang nagligtas sa akin. Pasensya na, Yusheng. Ginagawa ko lang ito lahat para sa'yo. Matagumpay na na-check-in sa baywang ni Suman, tumaas ang medical skill ng 100. Alam ko na, may gusto sa akin si kuya. Sige na, tara sa kama. Hoy, wag sa kama. Na-check-in ko na sa kama. Na-check-in? Anong pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, masyadong boring sa kama. Pwede tayong humanap ng mas exciting na lugar, di ba? Kuya, ang sama mo. Sandali lang. May regalo ako para sa'yo. Anong regalo? Kuya, nandito na ako. Hoy, nandito na ako. Suman, anong ginagawa mo? Kung maghahanap ka ng kasiyahan, dapat tapusin mo. Ang kulit-kulit mo. Malit na demonyo, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Kapag nahuli kita, paparusahan kita ng mabigat. Nasa sofa ng kwarto ni Suman, nasa balkonahe ng kwarto ni Suman, nasa carpet ng kwarto ni Suman, tumaas ang kasanayan sa medisina ng 100. Dr. Shu, pakiusap. Dito pala ang bahay ng mga Su. Amoy bagong yaman, wala man lang sinusunod na prinsipyo ng Feng Shui. Ayaw kong magpagamot sa mga negosyanteng tulad ninyo. Napakatalas ng pangunawa ni Dr. Shu. Mapagkumbaba ang pamilya Su. Patawarin ninyo kami, Dr. Shu. Ngunit kung pagagalingin ninyo ang aking ama, handa kaming magbayad ng anumang halaga. Dr. Shu, huwag ninyo silang pansinin. Ang pagpayag na gamutin ang pamilya Su ay pabor na para kay Ginoong Lu. Huwag nang pag-usapan pa ang mga kondisyon ng paggamot. Nakikiusap kayo kay Dr. Shu para magpagamot, tapos tatawaran pa ang kanyang mga kondisyon? Ito ba ang ugali ng pamilya Su? Hindi namin magagawa yon. Dr. Shu, ang kondisyong binanggit ninyo ay hindi lang tungkol sa akin, kundi pati sa aking nobyo. Kailangan ko munang konsultahin siya bago ko kayo bigyan ng sagot. Sige, bilisan mo. Sige na.
Ayoko na. Hindi. Guchen, anong ginagawa ninyong dalawa? Tinatrato ko ang likod ni Suman. Oo, ate, na wala kaming ginagawa. Huwag kang mag-akala. Ngayon, ang paggamot ay naging paraan na para makipag-flirt, ha? Ang mundo ay talagang nagiging baliw. Sino ang dalawang ito? Pag-uusapan natin ito mamaya. Ito si Dr. Shu. Pumayag siyang gamutin ang tatay ko. Pero may isang kondisyon siya. Gusto niyang palayain natin si Lu Xinghui. Palayain si Lu Xinghui. Ano ang relasyon mo sa pamilyang Lu? Anong pakialam mo sa relasyon ko kay Dr. Shu? Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, pakawalan mo na ang kapatid ko. Sino ka ba? Isang kalye? Sinong nagtanong sa opinion mo? Matagumpay na na-check-in sa kaliwang pisngi ng pinuno ng pamilyang Lu na si Lu Haitao, ang kasanayang medikal ay tumaas ng 100. Pinapalo mo ako? Ako ang pinuno ng pamilyang Lu. Sinisikap ni Lu Xinghui na kidnapin ang gobernador at nabigo. Inaresto ko siya. Hindi pa nga ako nakikipag-areglo sa pamilyang Lu mo. At may lakas ka ng loob na magpasikat sa harap ko? Gusto mong lipulin ang buong angkan mo? Matagumpay na na-check-in sa kanang pisngi ng pinuno ng pamilyang Lu na si Lu Haitao, ang kasanayang medikal ay tumaas ng 100. Ang bagong hinirang na gobernador ng Haicheng. Ano ba ang isang gobernador? Marami na akong nakitang maharlika at kilalang pamilya. Wala akong pakialam sa anumang sama ng loob ninyong dalawa. Basta pakawalan ninyo si Lu Xinghui, gagamutin ko ng kusa si Su Jianbang. Ang galing-galing mong doktor, napakapantay mo. Paano kung sabihin kong hindi ka namin kailangan para iligtas siya? Guchen, huwag kang padalos-dalos. Nagmamagaling. Nakahiga pa rin sa kama si Su Jianbang. Hindi ako naniniwalang pababayaan mo lang siya. Dr. Jesus, pakisagip po ang kapatid ko. Binata, marahil ay galing ka sa mayamang angkan, ngunit wala ka pang alam. Ganito talaga ang takbo ng mundo. May kailangan ako sa pamilya Lu, kaya kailangan kong makinig kay Lu Haitao. May kailangan ka sa akin, kaya kailangan mong sundin ang lahat ng gusto ko. Kasalukuyang kasanayan sa medisina, 1,800. Kailangan ng 200 puntos para ma-unlock ang identidad ng pambansang santo ng medisina. Sue, baka takot sa'yo ang iba, pero hindi kami. Ang bayaw ko ay ang gobernador. Kung hindi mo gagamutin ang ama ko, papatayin ka ng bayaw ko. Mapagmataas na binata, kung hindi kita papagpipitahan, hindi mo malalaman ang lugar mo. Guchen, ayos ka lang ba? Ano ang ginawa mo? Huwag kang mag-alala, suntok sa pressure point ng multo lang yan, hindi nakamamatay. Ngunit sa loob ng isang insenso, mamamaga at kakati ng husto ang katawan niya, mas masahol pa sa kamatayan. Gayunpaman, kung magsisi ka at humingi ng tawad ngayon, baka patawarin pa kita. Ako. Nag-check-in sa kaliwang pisngi ni Miracle Dr. Shu Ruyun, tumaas ang kasanayan sa medisina ng 100. Kailangan pa ng 100 puntos para ma-unlock ang identidad ng National Medical Saint. Guchen, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Dumating ako para maggamot, hindi para mapalo. Tumigil ka dyan! Huwag kang tumakbo. Nababaliw ka ba? Sa tingin mo ba hindi ako mag-aatubiling patayin ka? Kung hindi ka natatakot, bakit ka tatakbo? Laban, laban! Sana'y patayin ninyo ang isa't isa. Kung gayon, ang pamilya Su ay magiging akin. Nag-check-in sa kanang pisngi ni Miracle Dr. Shu Ruyun, tumaas ang kasanayan sa medisina ng 100. Matagumpay na naipon ang 2,000 puntos. Nakuha ang identidad National Medical Saint. Himalang doktor. Himalang doktor. Himalang doktor. Himalang doktor, ang taong ito ay ganap na walang batas. Kung magtitiis ka pa, mas lalo ka lang mapapahiya. Bilisan mo at pigilan ang pamilya Su. Iligtas ang kapatid ko. Wow! Ngayon, ilalabas ko ang aking matuwid na galit at ipapakita ang kapangyarihan ng isang himalang doktor. Gamit lamang ang panloob na hininga para maalis ang lahat ng karamdaman sa paligid, mag-diagnose mula sa malayo at buhayin ng patay. Ikaw ang National Medical Saint. Si Guchen nga ang National Medical Saint. Ibig sabihin, maaaring maligtas ang aking ama. Oh, ang walang utang na loob na alagad na ito ay nagpupugay sa aking guro. Guro. Ako, ang tawag mo sa akin ay Panginoon. Tama.
Panginoon, natural lang na hindi mo ako nakikilala. Noon, tagalinis lang ako sa templong Taoista. Nakuha ko lang ang kakayahan ko sa panggagamot nang hindi sinasadya sa pagbabasa ng kalahati ng librong medikal mo. Hinahanap na kita mula noon. Hinahanap mo ako? Oo. Si Lu Haitao ito. Sabi niya, kung ililigtas ko ang kapatid niya, sasabihin niya sa akin kung nasaan ka. Pero ngayon, nalaman kong nagsisinungaling siya sa akin. Hindi pagkakaunawaan? Ayoko na ng sinungaling sa akin, higit sa lahat. Naku, si Dr. Shu pala ay kasabwat ni Guchen. Walang utang na loob na anak. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Ama, nagkamali ako. Nabulag ako ng kasakiman. Patawarin mo ako. Lumayo ka sa akin. Hindi ako ang ama mo. 20 taon kang naging infiltrator sa pamilya Su. Tinangka mong patayin ang ama at kapatid mo at ibagsak ang pamilya Su. Nararapat kang mamatay. Sa pamamagitan nito, ipinahayag ko, agaran si Suman ay tinanggalan ng lahat ng karapatan at pinatalsik sa pamilya Su. Hindi. Bayaw. Iligtas mo ako. Hindi mo ba ako gusto? Ha? Iniligtas pa kita. Pakasalan mo ako. Hayaan mo akong maging asawa mo. Hoy. Hoy, matandang dragon, matandang phoenix, halika rito. Bayaw. Nakikita mo? Nagiging emosyonal ka na naman. Paano mo naman na seryoso ng ganito ang pag-arte? Hindi. Ang maiwan sa kalye ay parang kamatayan na rin. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Tatay, ayos ka lang ba? Yusheng, nagkamali ang ama mo noon. Bulag at tanga ako. Naniniwala ako sa mga paninirang puri ng mga masasamang tao at palagi kitang hindi naiintindihan. Lahat ay nasa nakaraan. Ayos lang, tatay. Mabuti. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko, agaran si Su Yusheng ang magiging bagong pinuno ng pamilya Su. At higit pa, ang Su Corporation bilang kanyang dote ay ipinagkakatiwala sa aking mabuting manugang si Gu Chen. Ha? Mahal, payag ka bang gawing totoo ang ating peking kasal? Mahal, tapos na ang ating kontrata. Mula ngayon, inasahan ko ang iyong patnubay.